Sa lungsod na ito, araw-araw may taong nagiging kalakal, at ang isang tao, maipagbibili ng 3 beses. Una, ang pantubos sa pagdukot. Pangalawa, ang presyo sa itim na merkado ng mga ipinagbabawal na parte. At pangatlo, ang dolyar mula sa pagluluwas ng mga buto. Kapag akala mong sapat ng malupit ang mga trafficker, ang mga kriminal dito, ginagawa ang katawan ng tao bilang isang linya ng kumpletong produksyon, mula sa pagdukot hanggang sa pagpatay, mula sa mesa ng operasyon hanggang sa pagawaan, mula sa kremasayon hanggang sa container, bawat hakbang ay pinipiga ng husto. Ang huling halaga ng isang patay, ang halaga sa merkado ng isang ordinaryong tao, umaabot ng milyon-milyong rupi. Pero ang hindi inaasahan ng lahat ay, ang mitya na sumire sa madugong imperyong ito ay isang maling pagdukot ng 2 tandang magnanakaw. 5 buwan ang nakalipas, gustong patunayan ng 2 hamak na kriminal ang kanilang sarili. Ang gusto lang nila ay dukutin ng isang ordinaryong bata, para maglingkod sa lokal na lider ng sindikato, si Bata. Gayunpaman, isang pagkakamali, na nakamamatay ang nagdulot sa kanila na mali ang madukot. Ang dinukot nila ay hindi basta-basta, na siya ang tunay na apo ni Haj Ella, isang mataas na opisyal ng partido na namamahala. Si Haj Ella, isang matandang lobo na ilang dekada nang naghahari sa politika. Labis siyang nagalit nang malaman niyang dinukot ang kanyang apo. Hinala niya na ang dumukot sa kanyang apo ay malamang na mga tauhan ng pinakamalaking gangster sa underworld, si Bata, at siya naman, ay sinusuportahan ng palihim ng lider ng partido na si Beren. Sinugod niya ang opisina ng partido at binyantaan ng lider ng partido na si Beren, na kung may mangyaring masama sa kanyang apo, mula sa mga ministro hanggang sa mga mataas na opisyal sa Delhi, kaya niyang paluhurin at magmakaawa ang mga iyon. Hindi ito basta salita, talagang may kakayahan si Haj Ella. Bilang isang matandang miyembro ng partido, napakarami niyang alam na sikreto, at nakapag-ipon siya ng napakaraming baraha sa politika. Alam ni Beren kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Agad niyang ipinatawag ang pinakamagaling na pulis, si Saturday Yoshi. Lihim na ibinunyag ng hepe ang isang mahalagang impormasyon kay Saturday Yoshi. Ang pagdukot na ito ay 100% gawa ng mga tauhan ni Bata. Ipinapakita ng reaksyon ni Saturday Yoshi na medyo walang muang siya sa pag-unawa sa istruktura ng kapangyarihan ng lungsod na ito. Akala niya basta mahuli si Bata, sampailan lang ng 2 beses, kusa nang aamin kung nasaan ang bata. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Bata sa mundo ng krimen ng Kolkata. Sa silangang India, ang pangalang Bata ay kilalang kilala, ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang lider ng sindikato na kinatatakutan ng lahat, ay dating isang 13 taong gulang na binatilyo mula sa Burma. Ang tunay niyang pangalan ay Sangka, nasyonalidad 1954, na nagtataglay pa rin ng mga bakas ng panahon ng kolonyalismo. Noong bata pa si Sangka, sumama siya sa kanyang ina sa malaking lungsod na ito. Dito sila nagtrabaho sa pinakamababang uri ng trabaho sa palengke ng mga bulaklak sa Hora. Ang kanyang payat na katawan ay tila napakaliit sa mundo ng mga matatanda, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng determinasyon na higit pa sa kanyang edad. Dumating din ang araw na babago sa kanyang kapalaran. Ginawa ng maruming bagay ng isang lokal na siga ang ina ni Sangka. Sa tagong sulok na ito kung saan hindi abot ng batas, si Sangka, sa edad na 13, ay gumawa ng unang nakamamatay na desisyon sa kanyang buhay. Sa pampang ng ilog Ganges, sa lilim ng mga kampana ng templo, isang matalim na talam ang nagwakas sa buhay ng isang gangster. Mula sa sandaling iyon, ang Hora Flower Market ay nagkaroon ng bagong pinuno. Noong bata pa si Sangka, ginamit niya ang pinakapangunahing paraan para ipagtanggol ang kanyang karangalan, at pumasok sa isang landas na walang balikan. Ngunit paano makakayanan ng isang maliit na Hora ang kanyang lumalaking ambisyon? Pagkalipas ng 11 taon, si Sangka, 25 taong gulang, ay nagpas siyang hamanin ng tunay na emperador ng underworld. Si Sangka, mag-isang sumugod sa lungga ni Sira. Pinatay niya ang buong grupo ni Sangka, kaya nagkaroon siya ng bagong pangalan, Bata. Ang Bata sa Bengali ay nangangahulugang tigre, isang pangalang perpektong naglalarawan sa kanyang pagkatao, nag-iisa, mabangis, at may ganap na kapangyarihan. Mula noon, nagkaroon ng bagong hari ang mundo ng krimen. Kontrolado na ni Bata ngayon ang halos lahat ng iligal na aktibidad sa lungsod na ito. Pagpupuslit sa pantalan, paggawa ng peking alak, pagpapautang na may mataas na interes, kidnapping, extortion, pangangamkam ng lupa, at pagpatay sa politika. Anumang iligal na bagay na maisip mo, tiyak na nasa likod nito si Bata.
Hindi lang siya basta leader ng sindikato, para siyang pinuno ng isang lihim na gobyerno. May sariling mga patakaran, korte, at sistema ng pagpapatupad. Tumawag si Beren kay Bata at sinabing pakawalan niya ang apo ni Hag-Ela. Pero sabi ni Bata, hindi raw siya ang gumawa. Nang tanungin kung tauhan niya ang may gawa, sumagot siya, walang permiso ko, hindi pupunta sa banyo ang mga tauhan ko. Huwag nang kumidnap ng iba. Nagbabala si Beren, kung may mangyari sa batang iyon. Si Hag-Ela ay isa sa mga pinakamatagal na sa partido natin, naiintindihan mo ba? Agad na pinag-imbestiga ni Bata ang kanyang mga tauhan. At agad na nahuli ang 2 kidnapper ng bata. Ang pakay nila sa pagkidnap ay para makasali sa organisasyon niya, para patunayan ang kanilang kakayahan matapos silang pahirapan. Ligtas na nakabalik ang bata sa piling ng kanyang lolo. Ang tila matagumpay na pagsagip na ito ay nagdulot ng isang hindi inaasahang tsunami sa politika laban sa lider ng oposisyon na sina Vedita. Agad niyang sinunggaban ang pagkakataong ito para atakihin ng husto sa harap ng mga mamamahayag. Ang pagtatanong ni Vedita ay parang isang matalim na espada, tinamaan ang kahinaan ng partido na nasa kapangyarihan. Kinidnap ang apo ng miyembro ng partido na nasa kapangyarihan. Sa loob ng 12 oras, nahanap agad ng pulis ang bata, ipinakita nito ang kanilang kahangahangang kakayahan, pero sa nakalipas na 30 taon, 4,000 ordinaryong mamamayan ang nawawala. Sino ang mananagot para sa kanila? Patuloy niyang itinuro ang pinakaugat ng korupsyon. Sistematikong korupsyon, inaakusahan ang partido na nasa kapangyarihan na pinoprotektahan ang mga kriminal. Nagbabala siya na kung ang eleksyon na ito ay hindi matatapos ang pamumuno ng mga demonyong ito, walang makakapigil sa ganap na pagkawasak. Matapos ipalabas ang mga salitang ito, nagdulot ito ng matinding reaksyon sa buong lungsod. Lubos na nagliyab ang galit ng publiko. Nagsimulang sumiklab ang mga protesta sa mga lansangan. Sa ilalim ng pamumuno ng naghaharing partido, ang usapin ni Hag-Ela ay tuluyang nalutas. Ngayon, dahil nasangkot na si Saturday Yashi dito, hayaan na lang natin siyang gumawa ng kaunting trabaho. Malinis ang kanyang imahe, marahil ay mararamdaman din ito ng publiko. Pinayagan siya ng naghaharing partido na makialam upang malutas ang sitwasyon. Sa harap ng matinding presyon ng publiko, nagbago ng 180 degrees ang pananaw ng direktor. Inamin niyang tuluyan nang nasira ang imahe ng departamento. Sinisiraan at kinukwestiyon si Saturday Yashi kung bakit hindi siya kumilos laban kay Bata. Kahit na sinabi niya dati na walang kinalaman si Bata, ang hepe ngayon ay opisyal na nag-utos na hulihin si Bata. Hulihin siya. Isang dramatikong pagbabago ng patakaran. Ipinapakita nito ng perpekto ang pagiging komplikado ng laro ng kapangyarihan sa Kolkata. Ang kaalyado kahapon ay maaaring kaaway ngayon. Kasabay ng paghigpit ng pulisya, nararanasan ni Bata ang pinakamasakit na sandali sa kanyang buhay. Ang kanyang ina ay malubhang nagkasakit sa kama, malapit ng pumanaw. Si Bata, nakaupo sa tabi ng kama, mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang lalaking brutal at parang hayop sa paningin ng iba, ay ipinapakita ang kanyang pinakamahina na bahagi sa harap ng kanyang ina. Marahan niyang inaalo ang kanyang ina, sinasabing maaari na itong payapang lumisan. Tapos na ang paghihirap, ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata at tuluyang lumisan sa mundong ito. Tahimik na nakaupo si Bata doon, walang luha, walang pag-iyak, tanging malalim na katahimikan lamang sa kanyang mundo. Ang luha ay isang luho. Sa araw ng libing, lahat ng mga makapangyarihang tao sa Kolkata ay dumalo, mga politiko, negosyante, pulis, at mga miyembro ng underworld. Ang kakaibang pagtitipon na ito ay perpektong nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng kapangyarihan sa lungsod, kahit sa gitna ng libing. Lumapit ang lider ng partidong Beren kay Bata, sinasabi niyang hindi na kontento ang mga tao, at gusto itong samantalahin ng partido ng oposisyon, kaya kailangan ng partido na may hawak ng kapangyarihan ng ilang tagumpay para pakalmayin sila. Hinirang nila si Saturday Yashi bilang pinuno ng bagong grupo ng investigasyon. Sasalakayin nito ang ilan sa mga kuta niya, at aarestuhin ang ilang tao, pero sabi ni Beren, ipapaalam daw niya kay Bata. Pagkatapos ng 2 o 3 buwan, pagkatapos ng eleksyon, palalayain na sila. Pagkatapos, ipinaabot ni Beren ang isang mahalagang desisyon. Simula ngayong buwan, ang porsyento ng komisyon mula sa lahat ng iligal na gawain ni Bata ay tataas mula 60% hanggang 70% dahil sa gasto sa eleksyon. Sa panlabas, tinanggap ni Bata ang pagbabagong ito. Ngunit ang desisyong ito ay nagtanim ng binhi ng galit sa puso ng 2 kanang kamay niya, sina Sagar at Ranji.
ang tunay na nagpapatupad ng imperyo ni Bata. Si Sugar ay medyo kalmado at makatwiran samantalang si Ronji ay mainitan ng ulo at padalos-dalos, at may tendensyang gumamit ng karahasan. Bagamat magkaiba ang kanilang mga personalidad, malalim ang pagkakaibigan nilang dalawa. Handa pa nga silang isakripisyo ang kanilang buhay para sa isa't isa. Sa paningin nila, ang pagbabagong ito ay isang pagtataksil. Galit na kinukwestiyon ni Ronji na sila ang nagtatrabaho at sumasalo sa peligro. Pero lahat ng pera ay napupunta sa partido na nasa kapangyarihan. Para na rin silang itinuturing na hayop. Mas interesado naman si Sugar sa lubos na pagsunod ni Bata. Hinala niya na may hawak na sikreto si Beren kaya hindi makatanggi si Bata. Ang ganitong pagkadismaya ay agad na nakahanap ng labasan. Nagdesisyon si Saturday Yashi na gumamit ng isang estratehiyang hindi pa nagawa para masira ang pagkapatas. Nagpakita siya sa telebisyon, at nanawagan sa lahat ng mamamayan ng lungsod na tumulong. Nagtiwala siya sa kakayahan nila. Inamin ni Saturday Yashi na ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdurusa sa kawalan ng katarungan. Ngunit pinili nilang manahimik, at binigyang diin niya na dapat silang lumabas sa kapaligirang ito ng takot. Inanunsyo niya ang kanyang personal na numero ng telepono at nagtatag ng anonymous na hotline para sa pagsumbong. At nangako siyang mahigpit na poprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga nagsumbong. Napakarami agad na tawag ng sumbong ang dumating. Ang unang nagbigay ng impormasyon tungkol sa isang pabrika ng iligal na alak, agad kumilos si Saturday Yashi, pero pagdating niya sa lugar, wala siyang nakita ni isang tao. Ang mga sumunod na operasyon ay pareho ang nangyari. Tumpak ang impormasyon, pero laging malinis na ang lugar bago pa sila dumating. Nakaramdam ng masamang kutob si Saturday Yashi. May naglilinis ng lugar bago pa sila makarating. Ibig sabihin, may nagtatraidor. May traidor sa grupo. Kasabay nito, pinalawak ni Saturday Yashi ang kanyang network ng mga impormante. Unti-unti nang nalalapit sa pinakasentro ng grupo ni Bata. Nang araw na iyon, nag-report ang impormante sa telepono na inilipat ni Sugar at ng kanyang mga kasamahan ang mga kargamento mula sa bodega papunta sa pabrika ng tornilyo sa Silangan. Sa pagsalakay na ito, nagkaroon na rin sa wakas ng malaking pag-unlad ang pulisya. Hindi lamang sila nakakumpiska ng malaking halaga ng mga kontrabando, kundi naaresto rin nila ang ilang mahahalagang miyembro. Ang mas mahalaga, sa kasunod na bar-ilan, isang batang miyembro ng grupo ni Bata, ang napatay ng pulisya. Ang ina ng miyembrong iyon ay lubos na nasiraan ng loob sa lugar ng pinangyarihan. Ang ina nayakap ang bangkay ng kanyang anak at humahagulgol sa matinding sakit na tumimo sa puso ni Ronji. Sa kanyang pananaw, ito ang resulta ng pagbebenta nila ng kanilang buhay kay Bata. Kaya nagpa siya si Ronji, kasama ang kanyang partido, na maghiganti para sa kanyang tauhan. Natukoy na niya ang pulis na bumaril sa kanyang tauhan. Isang ordinaryong umaga, naghahanda ang pulis na umuwi para mananghalian kasama ang kanyang pamilya. Hindi niya alam na tahimik nang papalapit ang kamatayan. Pinatay siya ni Ronji sa gitna ng araw. Ang pagpatay na ito sa pulis ay gumulantang sa buong lungsod. Lubos din niyang ginalit si Bata. Minura at hiniya niya si Ronji sa harap ng lahat. Sabi ko na sayo, may diferensya sa ulo yan. Aso yang hindi kayang paamuin. Akala mo ba, kapag namatay ka, hindi natatakbo ang negosyo ko? Gusto mong maging leader? No, may malalim na dahilan ang galit ni Bata. Alam niya ang magiging resulta ng pagpatay sa pulis. Ang paghihiganti ng buong puwersa. Nakita ng mga pulis na nawalan ng kontrol si Ronji dahil sa kahihiyan. Inihanda na ang baril para patayin si Leader Sugar. Nang makita niya ito, agad niyang hinayla si Ronji. Pinipigilan niya itong magpadalos-dalos. Hindi maintindihan ni Ronji kung bakit siya pinipigilan ni Sugar. Kaya ko namang patayin si Bata. Sinaway siya ni Sugar, madaling pumatay kay Bata, pero hindi rin sila makakaligtas. Habang tumitindi ang mga alitan, nagsimulang bumuo si Sugar ng isang napakadelikadong plano. Sa tingin niya, kung ang pagkamatay ng isang ordinaryong pulis ay nagawa ng takutin si Bata, gaano pa kaya kung ang mapatay ay isang sikat na personalidad sa telebisyon tulad ni Saturday Yashi? Anong political earthquake ang magagawa nito? Agad nilang nalaman ang mga ginagawa ni Saturday Yashi. Binangga nila ito ng sasakyan, pagkatapos bumaba at binaril si Saturday Yashi ng 2 beses. Kinabukasan, natagpuan ng mga dumadaan ang bangkay ni Saturday Yashi. Nang malaman ito ni Bata, agad niyang tinawagan si Sugar. Malinaw na lumampas na sa kontrol ang sitwasyon. Gusto lang niyang malaman kung kasama ni Sugar si Ronji. Nagsinungaling si Sugar na hindi. Nagbabala si Bata. Agad mong ipaalam kay Ronji na pumunta sa templo para magdasal. Kung mauna akong makakita sa kanya, hindi magiging iba ang kapalaran niya sa pulis na iyon.
Pagkatapos, inutusan ni Bata ang mga tauhan niya na mag-impake. Tumakas ka na bago pa maayos ang gulo. Tinanggihan niya ang proteksyon ng kanyang mga tapat na tauhan. Isang sagot lang ang ibinigay niya. Kahit matanda na ang leon, leon pa rin ito. Sa puntong ito, nakatanggap si Bata ng tawag mula kay Beren. Sinabi niyang kailangan niyang tumakas at iginiit na hindi niya pinatay si Saturday Yoshi. Sumagot si Beren, 35 taon na akong nasa politika, Bata. Alam kong hindi lang ikaw ang Jin ang bala ng gumawa nito. Marami rin ang naabala. Kahit ako. Habang nakabukas ang telepono, nag-uusap din ang ibang mga politiko. Nagkasundo sila na kahit gaano pa kaamo ang mga taong tulad ni Bata, mananatili pa rin silang mailap. At ang madilim niyang nakaraan ay sumire sa imahe ng partido. Ngayon, ang kasong ito ng pagpatay ay nagpapahina sa plano ng reforma sa partido. Napagtanto ng lahat na kailangang magmadali na humanap ng kapalit ni Saturday Yoshi para kontrolin ang damdamin ng publiko. May nagmungkahi sa hepe ng pulisya, ngunit tumutol si Beren. Dahil sasalakayin ng husto ng oposisyon na ang mamamatay tao at ang tagapagpatupad ng batas ay parehong nasa partido. Para maiwasan ang butas na ito, may nagmungkahi na gumamit ng ang pulis na may pinakamagandang imahe at impresyon sa publiko, ay laban sa gobyerno ngayon. Maingat na iminungkahi ni Beren ang isang pangalan, si Azen. Ang pangalang ito, nang banggitin, ay agad na nagdulot ng malaking kontrobersya. Ngunit sa huli, nagpa siya ang buong bulwagan na gamitin si Azen. Matapos matanggap ang abiso, mabilis na nagpunta si Azen sa morgue para tingnan ang bangkay ni Saturday Yoshi. Tumanggi ang asawa ni Saturday Yoshi na ay cremate ang bangkay maliban kung bigyan sila ng paliwanag ng pulis. Ipinangako ni Azen na huhulihin niya ang salarin, pagkatapos ay mabilis niyang inilunsad ang plano. Ay lockdown ang lahat ng labasan at pasukan ng lungsod. Hindi dapat makatakas si Bata. Kasabay nito, minamaneho ng anak niyang si Jignesh ang sasakyan para takasan si Bata. Nag-aalala si Jignesh dahil kakaunti ang tao sa daan, nakakabahala ang seguridad. Pero kalmadong sumagot si Bata, hindi ba't nandito ka naman? Mukhang kalmado ang leader ng sindikatong ito, pero puno pala ng pagdududa. Mas takot pa siyang tradorin ng katabi niya kaysa sa pulis. Matapos suhulan ni Bata ang pulis sa checkpoint, mabilis siyang kumilos at binaril ang pulis. Nakatanggap ng balita si Azen at agad na pumunta sa lugar. Ang mga bakas ng bala sa loob ng sasakyan ay nagpapakita na ang bumaril ay bumaril mula sa upuan ng pasahero. Ibig sabihin, malamang na si Bata ang nasugatan. Base sa karanasan ni Azen, hinding-hindi magmamaneho si Bata. Magaling lang siya gumamit ng baril at nasa upuan siya ng pasahero dahil hindi talaga siya marunong magmaneho. Maraming bakas ng dugo sa loob ng sasakyan, at kung hindi siya magagamot agad, posibleng nasa bingit na siya ng kamatayan. Agad na ipinag-utos na kahit miyembro ng gang ni Bata, labandero, kusinero, o driver, basta't may kinalaman, walang dapat palampasin. Sa mga sandaling ito, dumaranas si Bata ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Tinitiis niya ang sakit mula sa sugat ng baril sa kanyang kanang bahagi. Tinawagan niya si Beren at humiling na ayusin ang isang ligtas na taguan. Pumayag si Beren at sinabihan siyang subukang magtiis pa ng 2 araw. Aayusin ko ito. Hinala ni Azen, kung tinamaan ng bala si Bata at nawalan ng maraming dugo at hindi makaalis sa lungsod, malamang na nagtatago siya sa lungsod. Sa isang lugar na may madaling mapagkukunan ng medikal, at medyo sikreto. Kaya't inilabas ang bagong utos. Suriing mabuti ang lahat ng klinika at batika sa lugar na kontrolado ng grupo ni Bata. Sa kabilang banda, pinunani na Vedita, pinuno ng partido ng oposisyon, ang kasalukuyang ministro. At walang ginagawa ang naghaharing partido, nagpalit lang sila ng bagong opisyal kapalit ni Saturday Yoshi, na walang anumang pag-aresto o konkretong aksyon. Hayagan niyang tinanong ang naghaharing partido kung saan nga ba nila itinatago si Bata. Inakusahan na ang gangster na ito ay kasalukuyang palihim na pinoprotektahan. Ipinahayag niya na hindi mag-isang lalaban ang byuda ni Saturday Yoshi. Siya mismo at ang mga mamamayan ay sama-samang mananawagan ng hustisya. Dahil sa pressure, kinukwestiyon ng superior ni Beren kung nasaan si Bata. Kung alam niya, ibigay na raw, kung hindi, mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Sinusubukan ni Beren na magpaliwanag, pero pinaalalahanan siya na ang katapatan niya ay isa na lang pabigat. Sa huli, isang doktor ang nagsalita. Ibinunyag niya na minsan siyang tinakpan ng mata at dinala sa pinagtataguan ni Bata, isang abandonadong pabrika. Ayon sa impormasyon ng doktor, malubha ang sugat ni Bata, halos isang himala na nakaligtas siya.
Mas importante, nabanggit ng doktor ang isang taong nagngangalang Jignesh. Pupunta siya sa Batika para kunin ang gamot kinabukasan. Agad na nagplano ang mga pulis ng pananambang pagkalabas ni Jignesh ng klinika matapos kunin ang gamot. Nagulat siya nang matuklasan niyang pinaligiran na siya ng mga pulis. Tumalikod siya at tumakbo ng mabilis, sumisingit sa makikitid na eskinita para makatakas. Pero hindi pa siya nakakalayo nang maabutan at mapigilan siya ni Azen. Kasabay nito, tinawagan ni Beren si Sagar at sinabing magkita sila sa gabi, at partikular na hiniling na dumaan sa likod na pinto. Nagpanggap na para sa ikabubuti ni Sagar. Nang gabing iyon, sinama ni Sagar si Ranji sa lugar ng tagpuan. Diretsahang tinanong ni Beren kung alam nila kung saan nagtatago si Bata, pero sabi nila hindi nila alam. Pagkatapos, ipinakita ni Beren kay Sagar ang isang larawan ng hinaharap. Sinabi niyang ang mga pangarap at ambisyon ay dapat palakihin. Tinanong niya kung naisip na ba niyang sumali sa politika. Inilapag sa mesa ang tukso ng politika. Sa impluwensya ni Sagar, kailangan lang niyang tumakbo sa konseho ng lungsod. Tiyak na mananalo. Kapag nanalo, susuportahan ng buong puwersa ang partido, at magiging opisyal ang kanyang katayuan. Matatag na posisyon, doble ang kita. Pero agad na napagtanto ni Sagar ang kapalit ng alok na ito. Alam niyang hindi biglang nagising ang konsensya niya, kundi nagpaparating siya ng malinaw na mensahe, malapit nang matapos ang panahon ni Bata. Panahon na para pumili ng bagong henerasyon ng tagapagmana. Nilinaw ni Beren na tapos na si Bata at nagtanong, "Handa na ba kayong pumalit?" Nagpalitan ng tingin si Sagar at ang kanyang kapatid. Sinasabing ang mga gawain sa ilalim ng organisasyon ay palagi nilang ginagampanan. Nagbigay siya ng kondisyon, kung gusto nilang umakyat sa pwesto. Ang hati, hindi na pwedeng 7-3 tulad ng dati, kailangang hatiin sa 5-5. Naayos na ang transaksyon, isang address ang ibinigay. Itinoon ng pulisya ng Azen ang atensyon kay Jignesh. Binigyan siya ng matinding pressure, sinasabing kung mamatay si Bata dahil sa pagkawala ng dugo o gutom, madaling sabihin, pero kung may malay pa siya hanggang sa huli, magiging bangungot iyon, pahirapan hanggang mamatay. Sa harap ng sunod-sunod na atake sa isip, tuluyang nawala ng kontrol si Jignesh at sumigaw, "Hindi ako magsasalita, wala akong sasabihin sa inyo." Sa gitna ng dilim, sugatan si Bata nang makita niya sina Sagar at Ranji. Tiningnan niya si Sagar, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, nagpapakita ito ng kalungkutan. Sabi ni Sagar, "Tumalikod ka, Bata." Tanong ni Bata, "Babarilin mo ba ako?" Sabi niya, "Barilin mo ako, pero tumingin ka sa mga mata ko habang ginagawa mo yon. Huwag mong kalimutan, kapatid mo ako." Nang makita niyang nanginginig ang kamay ni Sagar, nagpatuloy si Bata, "Sa loob ng maraming taon, ako ang nagturo sa iyo ng lahat. Ngayon, gagawin mo ba?" Sagot ni Sagar, "Lahat ng alam ko, dahil sa iyo." Garalgal na sabi ni Bata, "Walang nagturo sa iyo na maging traidor, hindi ako." Iyon si Sagar, hindi niya itinanggi na si Beren ang nagtraidor sa kanya. Inamin din ng dalawang magkapatid na sila ang pumatay sa pulis. Dahil magkasama silang gumawa nito, sila na ang papalit sa gawain ng gang. Ipinahayag na tuluyan ng makakawala sa kontrol ng partido. Sa pagkarinig sa mga pagtataksil na ito, nakitaan ng sakit at galit ang mga mata ni Bata. Umungol siya at inutusan ng kalaban na kalabitin ang gatilyo nang dumating si Azen kasama ang kanyang mga tauhan, nagpakamatay si Bata. Ngunit agad na napansin ni Azen ang hindi pangkaraniwan. Ang paraan ng paghawak ni Bata sa baril ay talagang mali, ang taong gustong magpakamatay. "Hindi ko kailanman hahawakan ang baril sa ganitong posisyon." Pinatay si Bata ng iba. Namatay si Bata, agad na nagpatawag ng press conference ang ministro. Mariing ipinahayag na ang paghahari ng terorismo ni Bata ay opisyal nang nagwakas. Ito ang tugon ng hustisya para sa pulis na nagbuwis ng buhay. Kasabay nito, pinuri rin si Azen bilang isang bayani. Nabalitaan ni Jignesh ang pagkamatay ng kanyang ama at nagmakaawa kay Azen na payagan siyang makita ito sa huling pagkakataon. Sa kabilang banda, natuklasan ng mga tauhan na ang huling tawag ni Saturday Yoshi ay mula sa isang babaeng mamamahayag na nagngangalang Goya. Ngunit ang nakapagtataka, nawawala si Goya. May tatlong posibilidad na iniisip si Azen. Una, pinatay ni Goya si Saturday Yoshi at tumakas. Pangalawa, pareho silang patay. Pangatlo, nalaman ng ibang tao ang lugar ng tagpuan at nagplano ng pananambang. Nang gabing iyon, hinanap ni Beren si Azen. Nakangiti si Beren habang nagtataas ng baso. Pinuri niya ang eksaktong pagpapatupad ni Azen, ngunit ang kanyang mga salita ay naglalaman ng maraming babala.
Gumamit siya ng halimbawa ng isang orkestra. Sinabi niyang ang sistema nila ay parang isang symphony. Dapat sundin ng lahat ng music hero ang ritmo ng eksakto. Kapag may sumablay, masisira ang buong konsyerto. Isang babala na ikaw ay isa lamang nota. Hindi ikaw ang konduktor. Akala ni Beren, malalaman ni Azen ang lugar niya pagkatapos ng misyon. At kusang aalis. Pero sa susunod na press conference, nagpuyos sa galit ang partido nang harapin ni Azen ang mga kamera ng maraming reporter. Ang pulis na ito, na laging tahimik, ay gumawa ng isang desisyon na hindi inaasahan. Ipinahayag niya sa publiko na ipagpapatuloy niya ang hindi pa tapos na investigasyon ng yumaong pulis. Saturday Yoshi. Inamin niya na hindi sapat ang pag-alis lang kay Bata. Gusto niyang bunutin ang buong madilim na sistema. Ipinahayag niya na muling bubuksan niya ang hotline para sa mga mamamayan na binuksan ni Saturday Yoshi. At siya mismo ang mamamahala nito. Ipinangako niya na simula ngayon, bawat tinig sa lungsod na ito ay hindi na babalewalain. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa mga politiko, dahil nangangahulugan ito na isang hindi makontrol na bagay, ang pumapasok sa kanilang istruktura ng interes. Pinanood ng ministro ang buong live broadcast, nagagalit dahil ang pagiging palalo ni Azen ay nagbabanta sa kanilang seguridad pampolitika. Ipinag-utos niyang ilipat siya mula sa pwesto. Sa lalong madaling panahon, sa anumang paraan, Beren, ikaw ang nagpakilala kay Azen, kaya nasa alanganin siya. Naharap sa batikos ng ministro, hindi siya nakaimik, tumango na lang siya at sinabing aayusin niya. Nagbabala ang ministro, hindi ako magbabayad sa pagkakamali mo. Tandaan mo yan, Beren. Pagkatapos, nang silang dalawa na lang, sinampal ni Beren ang ministro at pinaalalahanan siyang huwag kalimutan ang kanyang katayuan. Matapos tingnan ang mga dokumento, natuklasan ni Azen ang mga pagkawala at pagdukot. Nitong mga nakaraang taon na halos walang resulta, walang isang biktima ang nakabalik at wala ring natagpo ang bangkay. Isa itong misteryong hindi pa nalulutas sa lungsod na ito. Habang nagsasalita, isang pulis ang may kasamang isang nagsumbong. Ipinahayag ng may-ari ng tindahan na dahil tumanggi siyang magbayad ng proteksyon, binugbog siya ng husto ng grupo ni Sugar. Hindi ito isang hiwalay na kaso, kundi isang pagpapatuloy ng karahasan sa pagbabago ng kapangyarihan matapos ang pagkamatay ni Bata. Kasabay nito, sina Sugar at Ranji ay nagtitipon sa mga lansangan, nagsasagawa ng paggunita para kay Bata. Sinusubukang gamitin ang pamana niya para ipagpatuloy ang pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan. Sumisigaw sila ng mga slogan. Ipinapahayag na si Bata mismo ang nagdala ng pagbabago sa lugar na ito. Ngunit ang paggunita na ito ay mabilis na pinigil ng mga pulis. Si Azen ang nanguna sa malakas na pag-atake, winasak ang mga nagkakagulong tao. Dinala sina Sugar at Ranji sa istasyon ng pulis. Binalaan sila ni Azen na itigil agad ang lahat ng iligal na gawain. Kung hindi, susundan din nila ang yapak ni Bata. Pagkasabi nito, iniutos niyang paalisin ang dalawa. Tinanong ni Ranji kung siya ba talaga ang pumatay kay Bata. Ikinagalit ito ni Azen. Inutusan niya si Ranji na hawakan ang tenga at umupo. Hindi naglakas loob lumaban si Ranji, kaya napilitan siyang sumunod ng kaiya-hiya. Ganoon din ang ginawa kay Sugar. Lubos na sinira ng pampublikong kahihiyang ito ang kredibilidad ni Sugar at ni Ranji sa puso ng kanilang mga tauhan pagkaalis sa istasyon ng pulis. Galit na galit si Ranji at sumampang papatayin si Azen. Inutusan niya ang mga tauhan niya na imbestigahan ang buong pagkatao ni Azen. Samantala, ibinunto ni Sugar ang galit niya sa kahihiyan. Sinuntok at sinipa niya ng paulit-ulit ang isang tauhan na palihim na tumawa hanggang sa bumagsak ito. Napagtanto ni Sugar na ang simpleng buhay sa ilalim ng lupa ay hindi makapagbibigay sa kanya ng seguridad. Kaya, lumapit siya kay Beren at nag-alok na tumakbo sa konseho. Gusto niyang maendorso ng partido at makuha ang suporta nito. Patuloy na umiiwas si Beren gamit ang malabong pananalita. Kasabay nito, nakatanggap si Azen ng isang anonymous na tawag. Isang babae ang nagtanong sa kanya, sinasabing tatapusin niya ang nasimulan ni Saturday Yoshi. Totoo ba ang sinasabi mo? Puno ng tensyon at takot ang boses niya. Sinabi niya kay Azen na ang tunay na mukha ng krimen sa lungsod na ito ay mas nakakatakot kaysa sa panlabas na anyo nito, isang malaking sabwatan na may kinalaman sa kidnapang. Ang iligal na smuggling ay nagaganap sa mismong harapan nila. Ang mas nakakagulat pa, ang network ng krimeng ito ay sinasamantala ang mga human resources sa abot ng makakaya. Ang mga biktima ay kinikidnap muna, tapos inoperahan para kunin ang mga parte ng katawan. Sa huli, pati kalansay ay ginawang mga specimen para sa medisina.
Inilalarawan ng babae ng detalyado ang nakapangingilabot na proseso ng produksyon na ito, kung saan ang isang lihim na pabrika sa pampang ng Ilog Hugli ay walang tigil na nagtatrabaho. Ginagawang mga produkto ang mga bangkay sa pamamagitan ng daungan ng Kiderpor. Ang mga container na puno ng buto ng tao ay ipinuslit sa hindi bababa sa 6 o tong bansa kapalit ng pera sa anyo ng dayuhang salapi. Ang pinaka nakakatakot ay pagkatapos gamitin ng lubusan ang katawan ng biktima, kaya nawawala rin ang mga bakas ng krimen. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakaraming nawawala sa lungsod na ito, at hindi natin mahanap ang mga bangkay matapos nating makuha ang mahalagang impormasyong ito. Agad na nag-organisa si Azen ng pagsalakay sa labas ng pabrika. Sinubukan ng mga miyembro ng organisasyon na lumaban, pero agad silang napatay ng mga pulis. Di nagtagal, isang nakakagimbal na balita ang dumating mula sa lugar ng krimen. Nakahanap sila ng napakaraming mahalagang ebidensya sa loob ng bahay. Kasabay nito, mabilis ding dumating ang media. Hayagang kinundena at kinwestiyon ni Navedita, leader ng partido ng oposisyon, ang isang malaking sindikato ng krimen na matagal nang nag-uper-ate sa lungsod nang walang nakakaalam. Talaga bang nagkataon lang iyon, nanawagan siya para sa mga mamamayan? Napanag-utan at magbitiw ang kasalukuyang ministro. Agad na sumiklab ang opinyon ng publiko at nagprotesta ang mga tao. Sumisigaw ng mga islogan na humihiling ng masusing investigasyon sa korupsyon. Ibinabalik ang hustisya sa mga mamamayan. Galit na kinukwestiyon ang ministro. Halos 400 ang namatay sa mga nakaraang taon, wala ka talagang alam. May naglakas loob na akusahan ka ng pakikipagsabuatan sa mga kriminal. Hinihiling sa iyo na magpaliwanag, ngunit sa harap ng kamera at mga tanong, nanatiling tahimik ang ministro. Nagulat ang tauhan ni Sugar. Ang mga bagong dating na pulis ay iniimbestigahan tayo. Malaki ang pinsala. Baron, gumuho ang buong industriya ng transportasyon. Hindi nag-aalala si Sugar dahil mas nag-aalala si Baron kaysa sa kanila. At tulad nga ng inaasahan, matapos mabunyag ang bagay na ito, nangangamba ang mga miyembro ng partido na nasa kapangyarihan. Pinalawak na ng mga nasa itaas ang investigasyon sa opisina sa Singapore. At plano nilang hanapin ang mga account sa ibang bansa sa Pilipinas. Kung talagang makakonekta nila ang daloy ng pera na ito, baka malapit na silang mabunyag. Agad na nakaisip ng paraan si Baron para maghanap ng masisisi. Ililipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya sa pangalan ng masisisi, para tuluyang maputol ang legal na koneksyon sa kanya. Pagkatapos, tinawagan ni Baron si Sugar para magkita sa kabilang ibayo. Natunto ni Azen ang babaeng tumawag sa kanya. Iyon pala ay ang periodistang si Goya na humarap sa pagtatanong ni Azen. Sa wakas, sinabi ni Goya ang katotohanan sa mga nakaraang buwan. Lihim niyang sinusubaybayan ang mga kriminal na gawain ni Bata. Nang madiskubre niya ang sikreto ng pabrika ng kemikal na iyon, agad niyang kinontak si Saturday Yoshi, umaasang personal niyang pakikialaman ang investigasyon. Tinawagan niya si Saturday Yoshi para magkita sa gusali ng Koreo, pero hindi niya akalain na ang pagkikita na iyon ay magiging isang bitag. Nakita mismo niya ang dalawang lalaki na sumaga sa kay Saturday Yoshi, at pagkatapos, sinaksak pa nila ito. Ang dalawang lalaki na iyon ay sina Sugar at Ranji. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay tuluyan ng nabunyag. Ipinangako ni Azen na kapag pumayag siyang tumstigo sa korte, agad siyang bibigyan ng pulisya ng buong proteksyon. Tumango ng seryoso si Goya. Mabilis na kumilos si Azen. Sa isang banda, nagpadala siya ng mga tao sa hotel para magbantay. Sa kabilang banda, nag-utos na arestuhin sina Sugar at Ranji ngayong gabi. Nang handa na si Azen na isagawa ang pag-aresto, biglang sumulpot ang matinding hadlang mula sa nakatataas. Mahigpit na inutusan ng hepe sa telepono na itigil ang lahat ng aksyon. Labis na ikinagulat ni Azen ang biglaang utos na ito. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kahalagahan ng kaso. Ngunit bastos siyang pinutol ng hepe, nahaharap sa malinaw na pakikialam sa politika. Gumawa si Azen ng mahalagang desisyon, hindi na siya nakipagtalo at diretsyong ibinaba ang telepono. Sa harap ng nagdududang tingin ng mga miyembro ng team, sinagot ni Azen ang lahat sa pamamagitan ng kanyang determinadong aksyon. Ipinagpatuloy niya ang plano para hulihin, pero sa pagkakataong ito, tumawag ang pulis na naka-assign na magbantay kay Goya para magbalita ng masama. Patay na ang testigo. Nauna na naman ang makapangyarihang kamay kay Baron. Nakatanggap ng ulat ng matagumpay na aksyon, kinumpirma ng chief sa kanya na ang plano para pigilan si Azen ay matagumpay na naisakatuparan, at si Azen dahil sa pangyayaring ito ay lilipat sa ibang assignment na nakakahiya, ang pinakamababang punto sa buhay, mula sa Deputy Commissioner, naging team leader ng security.
responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ng ministro at commissioner, isa-isang binanggit ang mga kasalanan ni Azen. Pag-oorganisa ng press conference ng walang pahintulot na nagresulta sa pagtakas ng sospek na si Jignesh. At ang pagiging arogante, naglakas loob na ibaba ang telepono sa kanyang superior. Bawat paratang ay direktang umaatake sa kanyang kredibilidad. Ang propesyon ni Azen, at ang papalit kay Azen ay isang miyembro ng naghaharing partido. Kasabay nito, si Sugar ay nakakaranas ng isang ganap na kabaligtaran na landas sa buhay. Ang matigas na lalaking dating gumugulong sa mga lansangan ay nasa bahay na. Naghanda para sa nalalapit na paglulunsad sa politika. Bagamat inilipat si Azen mula sa pwesto, wala siyang balak talikuran ng investigasyon. Humingi siya ng tulong sa kanyang dating kaibigan na nagtatrabaho sa industriya ng telekomunikasyon. Binigyan niya ito ng listahan at pinahanap kung sino sa 4 niyang tauhan ang especially iya. Habang papalapit ang eleksyon, nag-organisa ang naghaharing partido ng isang talumpati. Sa pangangampanya, iprinisinta ni Barron ang mga nagawa at mga plano sa hinaharap ng gobyerno. Pagkatapos, ibinaling niya ang usapan at sinimulang ipakilala ang mga batang lider ng partido. Nang i-anunsyo ang pangalan ni Sugar, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang palakpakan at hiyawan. Ang dating matigas na lalaking gamulong sa mga lansangan na ito, ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado ng politika sa sandaling ito. Talagang nararamdaman ni Sugar ang malaking pang-akit ng kapangyarihan, ngunit hindi pa niya alam kung anong halaga ang ipapabayad sa kanya ng pang-akit na ito. Nang gabing iyon, tinawag ni Azen ang kanyang 4 na tauhan sa bahay. Muli nilang binanggit ang magkasintahang Sugar at Ranji, magkapatid sa hirap at ginhawa. Parang anino na hindi naghihiwalay. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang mga miyembro ng grupo ng investigasyon matapos si Azen. Nang ilipat si Azen, sinabi niya na ang mahirap na panahong ito ay isa palang pagbabago. Sabi niya, parang sa football, hindi man direktang naglalaro ang coach, pero kaya niyang makaapekto sa resulta ng laban. At ang papel niya ngayon ay katulad ng coach na iyon. Hindi titigil ang laban na ito kontra sa korupsyon. Dahil sa pagbabago ng mga tauhan, kinabukasan, inaresto ng mga pulis ang lahat ng tauhan ni Sugar. At dumating si Ranji sa istasyon ng pulis. Ang mga nasa kaliwa ay pinayagang umalis, habang ang mga nasa kanan ay kailangang manatili. Ipinaliwanag ni Azen na politiko na raw si Sugar ngayon. Sa utos ng nakatataas, hindi raw pwedeng galawin ang kahit sinong tauhan niya. Ang pinuno naman ng mga nasa kanan ay si Ranji. Isa pa rin siyang leader ng mga kriminal kaya ang mga natira ay nagsimulang magdusa. Walang awang pinahirapan ang mga tauhan at nagreklamo kay Ranji. Galit na tinawagan ni Ranji si Sugar, pero ilang beses siyang binabaan nito ng telepono. Kasabay nito, gustong makipagkita ng pangunahing taga-suporta ng partido sa ministro. Para pag-usapan ng isang malaking proyekto sa syudad, ibinunyag ng tauhan ng ministro. Formalidad lang ang opisina ng ministro at ang pagpupulong. Si Ginoong Barron ang humahawak ng lahat hanggang ngayon. Azen. Doon lang napagtanto ni Azen na ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa partido ay si Barron. Pagkatapos, nagpakita si Azen sa golf course at binalaan ng sponsor tungkol sa malalang paglabag sa 3 pabrika niya ng buhangin at bato. Dahil sa pressure, direktang tinanong ng sponsor kung magkano ang gusto niya, pero hindi natinag si Azen at isang kondisyon lang ang binigay niya. Sa araw ng pagpirma ng kontrata kay Barron, nagbigay ng kahilingan ang sponsor na alisin si Ranji. Simple lang ang dahilan, gusto nilang bumuo ng isang malinis na komunidad. Ang reputasyon ni Ranji ay hindi akma sa pagtatangi at hayagang diskriminasyon na ito, kaya si Sugar ay nakaramdam ng kahihiyan at galit, at sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Itinuro niya na ang kanyang nakaraan ay hindi rin naman kalinisan, pero mas malupit pa ang sagot ng sponsor. Iba ang kaso ni Sugar dahil pagpasok niya sa politika, ang mga kasalanan sa nakaraan ay mabubura, at higit sa lahat, protektado siya ni Barron sa politika. Nahaharap sa matinding tukso ng pakinabang at pressure sa politika. Pakiramdam ni Sugar, nahahati siya sa dalawa, ang kanyang kinabukasan sa politika at ang kanyang kapatiran. Sa kritikal na sandali, matigas na sumabat si Barron para kay Sugar. Tinanggap ni Sugar ang lahat ng kondisyon ng mga sponsor. Hinihiling na pirmahan agad ang kontrata, habang walang kamalay-malay si Ranji sa nangyayari. Hinanap ni Arjun si Ranji at sinabi sa kanya ng harapan na tinanggal na siya sa proyekto. Ang balitang ito ay parang kidlat na tumama kay Ranji. Iginiit niya na kailangang maghintay ang proyekto hanggang pagkatapos ng eleksyon. Ang bagong bersyon na sinabi ni Sugar sa kanya. Pero ang sumunod na sinabi ni Azen ang sumire sa ilusyon niya.
Pumirma na ng kontrata sina Sugar at Beren sa sponsor. Sisismulan na ang proyekto sa susunod na linggo. Mukhang niloko ka ng dalawa. Ang plano ni Azen ay tuluyang nagpasiklab ng apoy ng galit sa pagitan ng magkapatid. Pagkaalis ni Azen, nag-iisa si Ranji sa kalsada. Gumuho na ang buong mundo niya. Ang taong itinuring niyang kapatid ay palihim na nagtaksil sa kanya. Galit, sakit, pagkasiphayo, lahat ng negatibong emosyon ay nagngangalit sa kanyang puso. Ranji, ang sakit na ipinagtaksil ng pinakapinagkakatiwalaan, sapat na para sirain ang katinoan ng kahit sino. Sa bugso ng matinding galit at pagkasiphayo, ibinunto ni Ranji ang galit niya sa isang inosenteng babae. Pagkaalis ni Ranji, nagkataong nadaanan niya ang mga tauhan ni Sugar. Nang umuwi ang tauhan, natuklasan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kapatid. Galit siyang pumunta kay Ranji para patayin ito. Hindi maintindihan ni Sugar ang biglaang alitan na ito. Nang hilahin ng iba ang kanyang tauhan, naguguluhang nagtanong si Sugar kung anong nangyari. Ang sagot ng kanyang tauhan ay nagpatahimik sa buong silid. Galit na sinampal ni Sugar si Ranji. Sa harap ng pagtatanong ni Sugar, sumabog si Ranji at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit at sama ng loob. Ibinunyag niya na niloko siya ni Sugar at Beren sa pagpirma ng kasunduan sa lupa. Ang pagpukaw na ito ay lubos na nagpagalit kay Sugar. Ang marahas na alitan ay tuluyang napigilan. Ngunit ang pagkakaibigan nilang dalawa ay tuluyang nasira. Iginigiit ng mga tauhan ni Sugar na ay pa-report sa pulis ang hayop na iyon. Para pagbayaran ng walang hiyang iyon ang ginawa niya. Pero kalmadong umiling si Sugar. Sa mga mata niya ay sumilay ang kalkuladong tingin na tipikal sa isang politiko. Malapit na ang eleksyon, anumang gulo ay maaaring sumire sa kanyang karera sa politika. Naglabas siya ng pera at inutusan ang mga tauhan niya na ihatid ang kapatid na babae pabalik sa probinsya. Kapag hamupa na ang gulo, saka na natin ayusin yan. Ang pag-iisip na yan ng isang politiko ang dahilan kaya hindi matanggap ni Manjula na kakadating lang. Kinu-question niya ang lalaking mahal niya, ngunit palayo ng palayo. Kapatid ng tauhan niya, kapatid din ni Sugar. Mas importante ba talaga ang politika kaysa sa pamilya? Pero nanindigan si Sugar sa kanyang loika sa politika. Nakita na ni Manjula ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Tumayo siya at tinulungan ng kapatid. Nagdesisyon siyang pumunta sa istasyon ng pulis para ipaglaban ng hustisya para kay Sugar. Basta, tumalikod siya at tumawag kay Beren para humingi ng tulong. Hindi niya inaasahan na ang mga tauhan ni Ranji ay agad na susugod sa bahay pagkaalis niya. Ilang segundo lang, isang malakas na pagsabog ang sumire sa katahimikan ng lugar. Gumuho ang bahay at naging abo, at ang asawa, ang mga tauhan at kapatid na babae sa loob ng bahay ay namatay sa apoy. Kasabay nito, naghihintay si Ranji sa bahay para sa ulat ng kanyang mga tauhan. Nang malaman niyang ang tunay na target ay sumabog at ang asawa ni Sugar, ay naroon din. Natigilan si Ranji. Sinubukan niyang kontakin si Sugar para magpaliwanag at humingi ng tawad. Pero diretsong binabaan siya ni Sugar. Pinaalalahanan ni Beren si Sugar na magpakalma. 2 buwan na lang ang eleksyon. Kung mawawala siya sa sarili ngayon, masasayang ang lahat ng pagsisikap. Pero nang dahan-daang tumingala si Sugar, tuluyan ng nilamon ng apoy ng paghihiganti ang kanyang katinoan. Magaganap na ang madugong paglilinis na ito sa buong kalye, sa mga eskinita ng Kolkata. Ang unang target ay si Baden, isa sa mga maasahang tauhan ni Ranji. Lumuhad siya at nagmakaawa, nanunumpang wala siyang kinalaman sa pagsabog na iyon. Pero ang ekspresyon ni Sugar ay nanatiling malamig na parang bakal habang tinatanggap niya ang kutsilyo para tapusin ang kalaban. Ang katawang hindi buo ay agad na natagpuan at nagdatingan ng media. Biglang tumaas ang presyon sa pulisya at nagsimulang balutin ang buong lungsod. Sa dilim ng takot, ngunit ang landas ng paghihiganti ni Sugar ay nagsisimula pa lamang. Ang sumunod ay si Samu, isa pang mahalagang tauhan ni Ranji. Pinatay rin ng walang awa, pagkatapos ay si Moina. Nang matagpuan, hindi na makilala. Bawat isang kaso ay malinaw na may motibo ng paghihiganti. Sikat na host, nagbitiw ng mapanirang pahayag. Mariing kinundina ang tuluyang pagbagsak ng batas at kaayusan. Sa lungsod na ito, sa nakalipas na 12 oras, sunod-sunod na naganap ang 8 brutal na pagpatay. Pero walang magawa ang pulisya. Isa sa mga natitirang tauhan ni Ranji ay humingi pa ng tulong sa pulis para ikulong dahil natatakot siyang papatayin ni Sugar. Kinu-question ni Nivedita, leader ng oposisyon, ang kakayahan ng pinuno ng investigasyon. Partikular, sinabi niyang hindi na lungsod ng saya ang Kolkata, kundi lungsod ng takot.
Binanggit niya ang isang mahusay na pulis, si Azen, pero nailipat siya sa Departamento ng Seguridad ng ministro. Hayagang hiniling ng ministro na kung mayroon siyang kaunting pagmamalasakit sa lungsod na ito at sa mga residente nito, ay pakiusap na ibalik si Azen o hayagang aminin na hindi siya ang ministro ng mga taga West Bengal, kundi ang ministro lamang ng Pambansang Alyansa ng Kapangyarihan. Alam ng ministro na kung hindi siya kikilos, ang krisis na ito ay maaaring tuluyang sumire sa pag-asa ng partido sa eleksyon. Sa wakas, pagkatapos ng talakayan, napagdesisyonan nilang ibalik si Azen sa dati niyang posisyon. Sa mga oras na ito, nagtatago si Ranji sa isang sulok ng lungsod. Parang isang daga na takot na nagkukubli, ang anak ni Bata. Natagpuan ni Jignesh si Sagar. Sinabi niya na alam niya kung saan nagtatago si Ranji, pero may isang kondisyon. Gusto niyang makita mismo na pinapatay si Ranji, dahil alam niya na ang pagkamatay ng kanyang ama at ang buhay ng kanyang hipag ay nag-ugat kay Ranji. Pumayag si Sagar. Pumunta silang dalawa sa pinagtataguan ni Ranji. Sinabi ni Sagar sa mga tauhan niya na maghintay sa lugar, at siya mismo ang pupunta kay Ranji. Sa sumunod na segundo, sumalakay ang mga pulis at nagkagulo. Lumalabas, plano pala yun ni Azen. Sinabi niya kay Jignesh ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Bata, para ilabas ni Jignesh si Sagar at ang mga kasamahan nito para mahuli silang lahat. Sa huli, si Sagar mismo ang nahuli ni Azen. Agad namang nakatanggap si Beren ng isang CD. Ipinadala ito ng mga tauhan ni Sagar. Sa video, nakaupo ng maayos si Sagar sa harap ng kamera. Kalmado niyang ikinukwento ang isang resume na isinulat sa pamamagitan ng dugo. Sabi niya, nagtrabaho raw siya sa ilalim ni Bata sa loob ng 17 taon. Akala ko walang makakagalaw sa kanila, pero hindi pala totoo. Sinimulan niyang ikwento ang mga krimen niya, mula sa pagnanakaw ng balota noong estudyante pa siya, hanggang sa pagpapasabog sa meeting ng kalaban niya sa politika, pagtulak ng tao sa riles ng tren at pagpatay sa isang journalist na nag-iimbestiga ng katotohanan. Ikinwento rin niya ang pagpatay sa isang importanteng testigo para protektahan ng isang ministro mula sa kasong panggagahasa. Tinanong siya ni Ranji kung bakit niya itinatala ang mga ito. Sagot ni Sagar, kapag kailangan, ilalabas ko. Ibinunyag ng usapang ito ang tunay na layunin ng ang video ng pagtatapat ni Sagar ay hindi pagsisisi, kundi isang mas mautak na kalkulasyon sa politika, sa isang sistemang kung saan ang korupsyon, impormasyon ay kapangyarihan, at ang sikreto ay sandata. Ang mga ebidensya ng krimen na naipon ni Sagar sa loob ng 17 taon ay nagiging pinakamatalim na talam sa kanyang mga kamay, at ang CD na natanggap ni Beren ay nagtatala ng mga maruruming gawain na ginawa ni Sagar. Para kay Beren. Tinawagan ng tauhan ni Sagar si Beren. Binabantaan niyo ba ako? Tanong ni Beren sa kanyang tauhan. Hindi po kami ganoon katalino, Ginoo, pero isa sa mga kapatid namin ang may hawak ng CD. Nakatayo sa labas ng bahay ni Ginang Navedita. Si Sagar ay dapat palayain sa lalong madaling panahon. Iniimbestigahan ni Azen si Sagar. Sinusubukang kumuha ng karagdagang sikreto. Tinanong niya kung sino ang especially iyan ninyo sa loob ng departamento ng pulisya. Sino ang nagbunyag ng plano ni Saturday Yashi? Sino ang utak sa likod ng lahat ng ito? Mapanghamong sagot ni Sagar, mayroon kayong suporta ng isang malaking tao sa likod. Pero hanggang dito na lang iyon, pero hawak ko pa rin ang kahinaan niya. Sa kritikal na sandaling ito, tumunog ang telepono ni Azen, si Chief iyon. Hindi sumagot si Azen, pero direktang hinanap siya ni Chief para pilitin siyang dalhin si Sagar sa ibang parte ng syudad. Labis na natataranta si Ranji. Ang balitang pinalaya si Sagar ay nagpabatid sa kanya na malapit na ang oras ng paghihiganti. Ang tanging pag-asa niya ay sa pamamagitan ni Beren para makamit ang isang kasunduan o areglo. Halos nagmamakaawa na siya, pero ang naririnig lang niya sa kabilang linya ay malamig na tunog. Kahit ang huling pag-asa niya ay nawala na. Pagkatapos palayain si Sagar, pinaligiran siya ng mga tauhan niya at iminungkahing pansamantalang pumunta sa base para makaiwas sa gulo. Pero matigas ang pagtanggi ni Sagar, at malinaw ang kanyang determinasyon. Unahin muna raw niyang ayusin si Ranji bago siya tuluyang magtago. Nagpatawag siya ng tagpo sa labas ng club, alas 6. Para humingi ng tawad, kusang pumunta si Ranji sa bahay ni Sagar. Pero biglang sumulpot si Sagar na may dalang baril sa likod niya sa gitna ng panganib. Sinimulan ni Ranji ipaliwanag na ang pagkamatay ni Manjula ay isa lamang aksidente, at sumumpa siya ng buong katapatan. Pero sabi ni Sagar, wala raw siyang karapatang magpatawad. Sa buhay ko, dalawa lang ang maituturing kong pamilya. Una ay si Manjula, at ang isa pa ay ikaw.
at inagaw mo silang dalawa sa akin. Sa mundo ni Sagar, pinatay ni Ranji hindi lang si Manjula, kundi pati na rin ang kapatiran nila. Gayunpaman, pagtalikod ni Sagar, bumunot ng baril si Ranji at binaril siya. Ganyan talaga ang tadhana, kapatid. Sinira ko na ito ng daan-daang beses, ano pa ba ang isang beses? Lumabas na noong araw na iyon, pagkababa ni Beren ng telepono ni Ranji. Tumawag ulit siya at nag-utos na patayin si Sagar. Dalhin niyo sa akin ang video recording. Ang iba, ako na ang bahala. Pagkatapos, kinuha ni Ranji ang tape. Maghahanda ng pumunta sa istasyon ng tren para ibigay sa mga tauhan ni Beren. Hindi nila akalain, napakinggan ni Azen ang usapan nila. Agad na pinapanta ni Azen ang mga tauhan niya sa lugar para agawin ang tape. Tinawagan ni Chika si Ranji para mabilis na matukoy ang lokasyon niya. Sinamantala ni Ranji ang kaguluhan para makatakas, nahulog ang tape. Nagdesisyon ang mga pulis na dalhin muna ang tape sa headquarters. Habang pabalik sila, nakatanggap si Azen ng tawag mula sa isang dating kaibigan. Ipinapalam na ang especially iya ay si Yashaka. Agad-agad itong sinabi ni Azen sa mga kasamahan niya. Sa sumunod na segundo, isang sasakyan ang bumangga sa kanila matapos ibigay ni Yashaka ang tip sa mga tauhan ni Beren. Gumapang siya palabas ng sasakyan at iniulat kay Azen na inatake sila. Ninakaw ang tip pagkatapos niyang ibaba ang telepono, napansin niyang nawawala ang kasamahan niya sa sasakyan. Tumakas si Ranji, akala niya ipinadala ni Beren ang mga pulis para hulihin siya. Ipinangako niyang papatayin niya mismo si Beren pagkatapos niyang makuha ang lahat ng testimonya. Isang tanong lang ang gusto ni Azen itanong kay Yashaka, bakit niya ginawa iyon? Huminga ng malalim si Yashaka at nagsimulang ikwento ang pagbabago 2 taon na ang nakalipas. Noon, hinahabol ng mga pulis ang isang gangster. Sa gitna ng pagpilit na magsalita, biglang namatay ang nanay ng gangster. Ang pagkamatay na iyon sa kulungan sana ang sumire sa buhay niya. Pero dumating si Beren bilang isang tagapagligtas. Kinalma niya ang lahat at ginawang pagpapakamatay ang insidente. Pagkatapos, nagsimula siyang magtrabaho para kay Beren, naging mata at tainga niya sa loob ng pulisya. Noong una, napilitan lang siya, pero pagkatapos, nagkaroon ng pera. Nagkaroon ng pagkakataong umangat, kaya naging gawin na niya. Inamin niya ang lahat ng ginawa ko. Kasalanang hindi mapapatawad, humihingi siya ng tawad kay Azen, pero sumagot siya na, papatayin ka namin para patuloy na magtiwala ang publiko sa pulis. Kasabay nito, tahimik ding nag-aayos si Ranji. Hinanap niya ang dalawang niyang dating tauhan, ang mga walang awang dumukot sa apo ni Hajela. Ngayon, tahimik nang nalalaman ng dalawang ito ang buong kilos ni Beren. Matapos malaman ang ruta niya sa pagtakbo tuwing umaga, tinanong ni Ranji kung mag-isa lang si Beren. Ang sagot ay hindi, may dalawa siyang kasamang armado. Sa mismong sandaling nag-aalinlangan pa ang pulis, isang anonymous na tawag ang sumire sa pagkakabalam. May isa na namang tauhan ang nag-ulat kay Azen na bukas daw ay tatangkain ni Ranji na patayin si Beren. Kinaumagahan, nagjogging si Beren kasama ang kanyang mga bodyguard. Inutusan ni Azen ang mga tauhan na ilipat ang mga nagpapatrolya sa daungan at inutusan sila. Kapag sumalakay ang target, arestuhin agad. At sa pagkakataong ito, palihim na nakapasok si Ranji sa likuran ng lugar. Pinabagsak niya muna ang dalawang bodyguard ni Beren. Pagkatapos, isang bala ang tumama sa binti ni Beren. Nang makita ni Beren si Ranji, namutla agad ang kanyang mukha. Nang maayos na ang baril matapos magkaaberya, walang pag-aalinlangan na kinalabit ni Ranji ang gatilyo at tumama ang bala sa ulo ni Beren. Mabilis na rumesponde ang mga pulis, ngunit sanay na si Ranji sa pagtakas. Tahimik siyang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Beren ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Inutusan ng ministro si Azen na hulihin si Ranji sa lalong madaling panahon. Gusto kong mamatay siya, Azen, sa lalong madaling panahon. Dito, pag-uwi ng lider ng oposisyon na si Vedita, natuklasan niya na naghihintay si Ranji. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang kapangyarihan ng tip na iyon. Malapit nang magkagulo, kaya ako'y narito para tulungan kayong maging ministro. Ipinaliwanag niya na siya raw ang tape dahil sa nilalaman ng tape. Nasaksihan niya ang lahat sa tabi ni Sagar, mula sa ministro hanggang sa punong tagapangasiwa ng lokalidad. Kaya kung ilantad silang lahat sa isang salita mo lang, sasabihin ko ang lahat. Para patunayan ang kanyang halaga, nagbigay si Ranji ng isang halimbawa tungkol sa ministro ng sports. Sabi niya, pinatay raw ng ministro ang kanyang asawa at inilibing sa hardin sa likod ng bahay. Inabot niya ang isang papel at sinabing ito raw ang address kung saan maaaring magberipika. Dahil sa nakakagulat na paratang na ito, napagtanto ni Vedita na ang impormasyon.
na hawak ni Ranji ay talagang mapaminsala. Tinanong niya si Ranji kung ano ang gusto nito. Sumagot siya na ilabas siya ng ligtas sa India at kaunting pera. Nag-alinlangan si Nivedita. Pero sabi ni Ranji, kung gusto niya, matagal na niyang tinawagan ang pulis. Madam, mayroon bang hindi kriminal dito? Kung gusto niyong maging punong ministro ng Bengal sa buhay na ito, ito lang ang tanging paraan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagdesisyon siya. Sinusuri na ni Azen at ng kanyang mga tauhan. May pagpipilian pa ba si Ranji maliban sa sumuko? Hindi siya sisuko para mabuhay. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Ang problema ngayon ay sa Kolkata. Sino ang makakatulong kay Ranji? Kinabukasan, pinuntahan ni Nivedita si Ranji. Pupunta raw siya sa Dhaka bukas sa ngalan ng pagbisita, at magpapanggap si Ranji na kasama niya. Isa itong matapang na plano. Kinabukasan, nakita ni Azen sa dyaryo na naghahanda si Nivedita na pumunta sa Dhaka. Kakaiba ito dahil 5 araw na lang bago ang eleksyon. Kaya pala pinakiusapan ni Azen ang kaibigan niya na pakinggan si Nivedita. Tumawag si Nivedita para sabihan si Ranji na maunang sumakay sa eroplano, para iwasan na magkasama sila sa publiko matapos malaman ang impormasyon na ito. Unang pinapanta ni Azen ang mga tauhan niya sa airport para hulihin si Ranji. Siya naman ang hamarang kay Nivedita para harapin ang mga tanong niya. Hindi itinanggi ni Nivedita ang kanyang transaksyong politikal. Kalmado niyang sinagot na hindi ito kompromiso, kundi ang daan para makamit ang kapangyarihan. Sabi ni Azen, ipinagbili raw niya ang kaluluwa niya sa demonyo. Binaygo raw niya ang kanyang mga kababayan. Pagkatapos, pumunta si Azen sa airport. Napansin ni Ranji ang panganib. Mabilis siyang dumaan sa gate, sakto namang nadaanan niya si Azen. Nang maghahanda ng sumakay ng eroplano si Ranji, gumanti si Azen at nahuli siya. Sinamantala ni Ranji ang pagkakataon at nahulog ang baril niya. Ninakaw ang bus sa airport at tumakas matapos tumalon si Azen sa bus. Nakita ito ni Ranji kaya minaneho niya ang sasakyan papunta sa eroplano. Samantalang siya naman ay tumalon pababa at tumakas. Sumugod si Ranji sa main hall. Nang mapagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan, hinarap niya ang mga pulis. Dahil sa desperasyon, gumawa siya ng isang bagay, isang baliw na huling hakbang, pagkidnap sa isang hostage. Sa gitna ng pag-aagawan, isang putok ang palm unit sa katahimikan. Tumama ang bala kay Ranji, bumagsak siya, at nailigtas ang bata. Bagamat hindi nakuha ni Azen ang mahalagang recording, ang sikretong nakatago sa isa pang tape ay sapat na para yumanig. Sa buong politika, sa loob nito ang pagtatapat ni Yashika. Itala ang lahat ng maduduming detalye ng tanungin ni Nivedita kung bakit tinutulungan pa rin siya ni Azen. Inamin niya na dapat sana'y nasa kulungan siya. Pero ang problema, kung lahat ng politikong corrupt ay mapaparusahan, hindi magkakasya ang mga kulungan sa buong bansa para sa ibang kriminal. Tapat niyang sinabi na wala siyang gaanong pagpipilian. Kaya pinili ko ang mas kaunting masama. Tayong lahat ay nabubuhay sa pag-asa ng pagbabago. Palem, ang kalangitan ng Kolkata ay nananatiling madilim at maulap, katulad ng kapalaran ng lungsod na ito mula sa batang nagtitinda ng bulaklak na 13 taong gulang hanggang kay Sangha hanggang bata. Mula sa tapat na kapatid na si Sagar hanggang sa traidor na mamamatay tao, nakakatakot ang kanilang pangalan. Mula sa idealistikong si Saturday Yashi hanggang sa praktikal na si Azen, lahat sila'y nagpupumiglas. Sa malaking agos na ito ng kapangyarihan, lahat sila'y nagbayad para sa kanilang mga pinili. Ginugol ni Bata ang kanyang buhay sa pagpatay para makamit ang paghahari na parang hari. Ngunit sa huli, namatay sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya. Si Sagar, dahil sa kinabukasan sa politika, ay pinagtaksilan ng kanyang mga kapatid. Nawala pa ang kanyang pinakamamahal na asawang si Ranji, at dahil sa paghihiganti, sinira ang lahat. Sa huli, namatay siyang nag-iisa sa airport, kahit isang pulis tulad ni Yashika. Sa isang maling sandali lang, nahulog sa hukay ng korupsyon. Hindi ito simpleng kwento ng mabuti at masama, kundi isang malalim na parabula tungkol sa sistematikong korupsyon. Nilalamon nito ang pagkatao kapag nagkaisa ang politika, pulis, at sindikato. Kapag ang batas ay naging kasangkapan ng kapangyarihan, kapag ang hustisya ay kailangang makipagkompromiso sa kasamaan, para maisakatuparan, walang sino man sa kanila ang makakatayo sa sarili nila. Tama ang sinabi ni Azen, kung ang bawat politikong corrupt ay mapaparusahan, edi kulang ang mga kulungan sa buong bansa para sa mga kriminal. Hindi ito pagkonsinti sa korupsyon, kundi pag-amin ng kawalan ng magawa sa harap ng katotohanan. Sa isang sistemang malubha na ang sakit, ang perpektong hustisya ay madalas na isang luho. Ang relatibong hustisya ay isa ng malaking tagumpay.